Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 16, 2023 para sa ikalawang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga Apostol chapter 2 verses 42 to 47. Ang mga kapatid ay nananatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng linggo. At tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli tayong inaanyayahan na pagnilayan mabuti ano nga ba ang naidulot at naidudulot ng ating pong pagdiriwang na ito ng Pasko ng Pagkabuhay. Pag sinabi nga muling pagkabuhay, bagong buhay, ibig sabihin yung ating nakalipas, yung nakaraan nating buhay na hindi maganda, hindi nakakabuti, hindi nakakatulong sa atin, ay kailangan na natin talagang suriin mabuti. Kung kinakailangan baguhin, lalo tigit yung ating pong pagiging makasarili. Yung iniisip lang natin kung ano ang para sa atin, kung ano ang magpapaligaya sa atin, at kung ano yung gusto mo. Yun bang nakasentro sa sarili. Kaya nga po, sa ating unang pagbasa, itong isang aral na natutunan ng mga apostol na kanila rin namang ibinahagi sa lahat ng mga tao at mga komunidad na kanila pong nakakasalamuha. Maganda po dito yung sinasabi na lahat ay nagkakaisa, lahat ay nagtuturingan ng magkakapatid, lahat ay dahil nga sa paghahati-hati ng tinapay at pananalangin, at ang naging bunga nito ay yung pamamahagi din. Maganda po itong kahit ang kanilang ari-arian ay pinagbibili at ang pinagbibilhan ay pinamamahagi at ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So ito rin po, sabi nga, araw-araw sila nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, nagsasalo-salo. Sa panahon natin, ang pagdiriwang na ito ay nagaganap sa tuwing tayo po ay nagtitipon-tipon sa tuwing sa banal na misa o banal na Eucharistia. At dito muli pinapakita sa atin kung paano pinaghahati-hati ang tinapay at ibinibigay sa atin. Pero syempre, yung bunga po na inaasahan sa atin, nawa ay mas matuto tayong isipin ang pangangailangan ng iba. Hindi lang yung kung ano ang pangangailangan mo, kundi kung paano ka makakatulong, makapagbigay sa pangangailangan ng iba. Medyo matinding hamon ito para sa konteksto ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, na inaanyahan tayo ni Jesus na matuto ring magbahagi o makibahagi. Kung isipin natin, bakit nga ba maraming mahirap sa atin? Dahil nga ba talaga kulang sa edukasyon? Dahil nga ba talaga sa kulang sa oportunidad? O pwede rin natin sabihin kaya maraming mahirap kasi dumadami po ang makasarili. Mas dumadami ang madamot. Mas dumadami ang nagiging yung inuuna lang ang sarili. Yung bang meron na at sobra pa o higit pa sa sapat, pero naghahangad pa rin
na makuha kung ano ang mayroon ng iba imbis na matutong magbahagi. Napaka-ideal po ng community na hinahangad na mangyari sa atin, lalo tigit sa narinig nating pagbasa. Kung hindi man po sa kayanin natin sa community o sa bansa, mas mainam unahin muna natin at tingnan sa bawat pamilya. No? Sa bawat pamilya ba ay nagkakaroon ng pagbabahaginan o nagkakaroon ng unahan, sopangan o pagiging ganid, no? Sa kung anong meron sa isang pamilya. Hindi po yun makakatulong at hindi yun makakabuti. Nawa, pagsumikapan natin na matutong magbahagi, matutong magbigay ang lahat, no? Yung bang isipan na kailangan mo at hangarin mo na may maibigay, hindi yung iisipin natin na sila na lang at ikaw ay maghihintay na lang na may magbigay o tagatanggap lang. So, lahat po ay mayroong may bibigay, may maibabahagi dahil ang Pasko ng Pagkabuhay ay nagbibigay ng biyaya para sa lahat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.